Napunta ka sa mundo ng water margin at naging si Wodalang. Sa simula pa lang, pinakasalan mo na si Pan Jinlian. Naisip mong hindi ka lang niya pagtataksilan, kundi lalasunin ka pa niya. Kaya naman, nagpasya kang tumakas na lang. Ngunit sa sandaling iyon, dumating na rin sa wakas ang iyong kakaibang kapangyarihan. Maaari kang makakuha ng emotion points, para mapataas ang lahat ng iyong mga attribute, para maibalik ang dati mong kagwapuhan. Ginamit mo ang iyong galing sa pagluluto bilang isang 5-star chef sa dati mong buhay. At nagsimula kang kumita ng pera at emotion points. Kailangan mong kumilos bago pa man magpakita si Zimenching, para magkaroon ka ng kakayahang protektahan ng iyong sarili. Matapos kainin ang ilang natirang tinapay na hindi nabenta, may naisip ka ng plano. Kahit na ang lasa ng tinapay ni Wodalang ay masasabing pwede na, pero para makapukaw ng matinding emosyon mula sa mga tao, halatang kulang pa ito. Pero dahil sa galing mo sa pagluluto, kahit ang pinakasimpleng merienda, ay kaya mong gawing katakam-takam at hahangaan ng lahat, base sa kasalukuyang sitwasyon at sa iyong kalagayan. Agad kang nagpasya na gumawa ng gokui. At hindi nagtagal, naluto na ang napakabangong produkto. Kinaumagahan, sa unang tilaok pa lang ng manok, pinasan mo na ang iyong mga paninda at nagsimulang mag-alok sa kalye. Bili na ng gokui, manipis ang balat at siksik sa palaman. Ang gokui na malutong at naglalaglagan sa sarap. Na-curious ang nagdaraang si Mang Wang at nagtanong sa'yo, Dalang, kailan mo pa pinalitan ang pangalan ng tinapay mo at ginawang gokui? Nang malaman niyang bago mong produkto ito, bumili siya ng 2, para na ring tulong sa negosyo mo. Pero nang basta na lang siya kumagit, agad na nagliwanag ang mga mata ng matanda. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkamangha, at dali-dali niyang nilantakan ang 2 piraso. Sa tagal na niyang nabubuhay, ngayon lang siya nakatikim ng ganito kasarap na pagkain. Hindi niya akalain na may ganito pala kahusay na kamay sa pagluluto si Wodalang. Kaya hindi siya nakapagpigil at bumili pa ulit ng 2. Kasabay nito, may narinig kang tunog sa iyong isipan. Isang malinaw at kaaya-ayang tunog mula sa system. Bigla kang natuwa dahil dito. Surprise emotion points mula kay Tio Wang, +2. Kahit hindi karamihan ng emotion points, pinatunayan naman ito na epektibo ang paraan mo. Mabilis na naubos ang lahat ng gokui sa pasan mo. Pagkatapos kumain ng lahat sila ay nagbigay sa'yo ng iba't ibang halaga ng emotion points. Sa wakas, nakaipon ka na ng 100 emotion points. Atet na atet mong binuksan ang system. Humarap ka sa napakaraming attribute na pwedeng pagpilian. Ang nakakainis mong pagiging indecisive ay muli na namang umiral sa maling pagkakataon. Habang nag-aalangan ka kung ano ang pipiliin, nasulyapan mo sa salamin ang napakapangit mong maitim na mukha. Hindi ka na nagdalawang isip pa. Ang kakarampot ngunit mahalagang attribute points na iyon ay inilaan mo lahat sa iyong itsura. Pagkatapos noon, nakaramdam ka ng bahagyang pamamanhid sa iyong mukha. Tuwang-tuwa ka at inakala mong malaki ang ipagbabago ng itsura mo. Pero nang tumingin ka sa salamin, natulala ka. Ang kakarampot na points na iyon ay nag-alis lang pala ng isang nunal sa mukha mo. Sa ngayon, ang taas mo ay 1.4 meters lang at sobrang pangit mo. Para maging ang dati mong sarili na isang gwapong lalaking may taas na 1.8 meters. Ang kailangan mong emotion points ay isang napakalaking halaga na halos imposible ng maipan. At paubos na rin ang oras mo. Sa mga sumunod na araw, maaga kang umaalis at gabi na kung umuwi. Gayunpaman, ang mga kababayan mo sa paligid ay naging mas mabait sa iyo. Siguro dahil sa bahagyang pagbabago sa iyong itsura. O baka naman tuluyan na silang nakuha ng iyong gokui. Isang araw, habang pasan mo ang iyong paninda sa daan at nag-aalok, biglang may lumabas mula sa isang malaking bahay sa tabi. Isang babaeng katulong, pabili po ng 2 gokui. Malambing at kaaya-aya ang boses ng babae. Nang iangat mo ang iyong ulo para tingnan siyang mabuti, bigla kang napahinto sa paghinga. Ang babae sa harap mo ay matangkad at balingkinitan. Kahit na damit katulong lang ang suot niya, hindi nito kayang itago ang kanyang pambihirang ganda. Isang kagandahang hindi may larawan sa salita. Napatingin ka sa tarangkahan ng mansyon ng mayamang pamilya. Bigla mong napagtanto ang lahat. Nasa harap mo si Pan Jinlian ng pamilya Zhang. Sa ngayon, isa pa lang siyang katulong. Paminsan-minsan siyang lumalabas para bumili ng mga gamit para kay Ginang Zhang. Nang makita mo siya sa personal, hindi mo maiwasang mamangha. Talagang hindi kasinungalingan ang ganda ni Pan Jinlian. Kahit na ang mga nagniningning na bituin sa dati mong buhay, ay wala pa ring binatbat sa kanya. Nakita ni Pan Jinlian na natulala ka, kaya nginitian ka niya ng bahagya. Magalang naman siya. Ito ang magiging asawa mo sa hinaharap. Nang maisip mo ang ginawa niya kasama si Zimenching, medyo nag-aalangan ka. Pero kung bibigyan ka ng ganito kagandang asawa ng libre, tatanggihan mo ba? Ngunit pagkatapos mag-isip sandali, hindi ka na rin nagtagal. Pagkakuha ng bayad, umalis ka na rin agad. Alam mo na ang susunod na mangyayari sa kwento. Hindi na magtatagal at ikakasal na siya sa'yo. Kailangan mong samantalahin ang bawat pagkakataon at oras para makakuha ng puntos ng emosyon. Para malabanan ang tadhana at mabago ang iyong kapalaran. Isang gabi na madilim at malakas ang hangin. Ang mayamang si Master Zhang, na matagal nang may pagnanasa kay Pan Jinlian, ay palihim na pumasok sa silid nito. Ginamitan niya ito ng pananakot at pangaakit para mapasuko sa kanyang kagustuhan. Ngunit hindi niya akalain na manlalaban ng patayan si Pan Jinlian. Kaya wala siyang nagawa kundi ang sumuko na lang ng may pagkainis. Ang hindi nila alam, may tainga ang lupa, at nahuli sila sa akto ni Ginang Zhang. Ang babaeng ito nakilala sa pagiging mabangis. Hindi niya lang binugbog ng husto si Master Zhang, kundi ipinilit din niyang palayasin si Pan Jinlian. Kahit na mabigat sa kalooban ni Master Zhang, takot na takot talaga siya sa asawa niyang parang tigre. Kaya wala siyang ibang nagawa. Ang mga sumunod na pangyayari, alam na nating lahat. Isang tagapamagitan ang dumating para ay alok ang kasal. Sinasabing ipapakasal daw sa iyo si Pan Jinlian. Sa simula, gusto mo sanang tumanggi. Pero hindi lang naging mapilit ang pamilya ni Master Zhang. Bibigyan ka pa raw nila ng bahay at pilak. Ngunit nang maalala mo ang maladyosang kagandahan ni Pan Jinlian,
Para ka nalang sinapian at napatango. Sa bandang huli, talaga namang mahirap tanggihan ang gandang nasa iyong harapan. Ang plano ko sana ay palakasin muna ang aking mga katangian bago pag-usapan ang kasal. Ngayon, nagulo na ang lahat ng plano. Mapapabuntong hininga ka na lang talaga sa mapaglarong tadhana. Tila nakatakda sa kapalaran kong magkaroon ng magandang asawa. Pero sa paningin ng iba, kahit na isang magandang pangyayari ang pagpapakasal mo sa isang dilag. Pero si Pan Jinlian ay ipinakasalsa. Maitim at pangit na si Wu Dalang. Sa pagsasaayos ni Madam Zhang, pabilis na naisagawa ang kasal. Hindi nga lang ito gaanong ipinangalandakan. Matapos ang seremonya ninyo ni Pan Jinlian, sabay kayong pumasok sa silid pangkasalan. Sa loob ng kwarto, si Pan Jinlian ay nakayuko at hindi umiimik. Habang pinipilipit ang dulo ng kanyang damit, kahapon lang, pumunta pa siya sa pwesto mo para bumili ng gokui. Ngayong araw, siya na ang iyong katabi sa pagtulog. Nang iangat niya ang kanyang ulo, bumungad sa kanya ang malaki, maitim, at pangit mong mukha. Agad na nagblanka ang kanyang isipan. Nagdilim ang kanyang paningin. Paano pa siya makakakita ng anumang kinabukasan? Nang magtama ang inyong mga mata, agad na nakaramdam ng pagkasuka si Pan Jinlian. Dahil sobrang pangit mo talaga. Pwede na rin pala to. Natigilan ka sandali nang matanggap mo ang system notification. Kahit gaano ka pa kapangit, karaniwang iisipin lang ng mga tao na kakaiba ka kapag nakita ka nila. At hindi sila gaanong maaapektuhan. Pero asawa mo si Pan Jinlian. Lagi siyang nasa tabi mo. Kaya naman mas matindi ang emosyon niya sa iyong itsura. Pero maituturing din itong isang hindi inaasahang biyaya. Mula ngayon, araw-araw na kayong magkikita. Kung araw-araw siyang nandidiri sa'yo, hindi ba't makakakuha ka na ng emotion points kahit nasa bahay ka lang? Pero sa tuwing naiisip mong lolokohin ka niya, at papainumin pa ng lason, hindi mo maipaliwanag kung bakit parang tumututol ka. Ngayong gabi ang inyong unang gabi, pero iyak nang iyak si Pan Jinlian. Nang makita mo kung gaano siya nandidiri sa iyong model, bigla kang nawalan ng gana. Wala ka ring balak na pilitin siya, kaya mag-isa kang natulog sa baba. Sa mga sumunod na araw, sa tuwing aakyat ka sa itaas, laging alerto si Pan Jinlian at nakatingin sa'yo. Kung hindi lang siya napilitan, hindi niya gugustuhin magpakasal sa'yo. Pero ilang araw nang lumipas ay hindi mo siya ginalaw. Kaya medyo nabawasan ang pag-iwas niya sa'yo. Isang gabi, habang nagtatrabaho ka sa kusina, bumaba si Pan Jinlian para kumuha ng gamit. Nang makita kanyang walang pang itaas, medyo nahiya siya. Pero nang maamoy niya ang bango ng gokui, hindi niya napigil ang lumapit. Dati kasi, binibilhan niya lang ang kanyang amo nito. Siya mismo ay hindi pa nakakatikim nito. Nakangiti kang nag-abot ng isa sa kanya. Tikman mo bagong luto lang. Nag-aalangan man, kinuha ito ni Pan Jinlian. Dahan-dahan siyang pumagit ng kaunti. Bigla, nanlaki ang magaganda niyang mata. Hindi siya makapaniwalang tinitigan ang hawak niya. Itong simpleng tingnan na gokui ay napakabango at sarap pala sa bibig. Napatingin siya sa'yo, saka muling yumuko para tingnan ang gokui. Nakaramdam siya ng kaunting pagkamangha. Isang taong ganito kapangit ay nakakagawa pala ng ganito kasarap na pagkain. Nang makita mong nagustuhan niya, nag-abot ka pa ng isa. Kung masarap, kumain ka pa. Napatingin siya sa pandak at siksik mong katawan. Naisip niya, itong pandak at pangit na to, ay itinatago palang galing sa mga kamay. Hindi niya maiwasang magbago ang tingin niya sa'yo. Kahit ang pangit mong mukha ay tila gumwapo ng kaunti sa paningin niya. Pero kapag tinititigan ng mas matagal, hindi pa rin niya maiwasang masuka. Hindi mo inaasahan, sa pagkain niya ng 2 tinapay, nakakuha ka na naman ng emotion points. Kinabukasan, maaga pa lang, pinasan mo na ang iyong paninda at lumabas para maglakaw. Kalalabas mo pa lang ng tarangkahan, at may narinig kang isang boses na tumatawag. Dalang, daan ka muna rito para magtsaa. Pagtingin mo, nakita mo si Aling Wang sa harap ng tindahan niya ng tsaa na nakadekwatro. Habang kumakain ng butong pakwan, nakangiti siyang kumaway sa'yo. Alam na alam mo kung sino talaga itong si Aling Wang. Siya ang nagsilbing tulay para kina Zemanching at Pan Jinlian. Pilit kang ngumiti sa kanya. Pero sa isip mo, ilang beses mo na siyang sinumpa bilang isang matandang bruha. Bilang si Wuda, wala kang kahit kititing na magandang pagtingin sa kanya. Sige po, Aling Wang kayo na po muna. Habang inaayos mo ang mga gokui, walang tigil sa pagkukwento si Aling Wang tungkol kay Pan Jinlian. Ayaw mo siyang pansinin pero ayaw mo rin namang makipag-away ngayon. Kaya binilisan mo na lang ang pagbabalot, kinuha ang bayad, at mabilis na umalis. Dahil sa mga suki mong tumulong mag-promote, naubos na ang gokui mo bago pa man magtanghali. Pag-uwi mo sa bahay, naghuhugas ng gulay si Pan Jinlian sa bakuran. Nang makita kanyang dumating, medyo nagulat siya nang makitang ubos na ang mga gokui. Bakit ang bilis mong naubos? Espesyal ang recipe ko ng gokui na to. Sa buong Shuihu County, ako lang ang nag-iisang gumagawa nito. Monopolyo ko ang negosyo, kaya parang namumulot lang ako ng pera. Nang makita ang mga baryang ibinuhos mo sa mesa, talagang namangha si Pan Jinlian. Hindi niya akalain na ganito kalaki ang kikitain mo sa pagbebenta ng gokui sa isang araw. Agad na nabawasan ang kaba sa dibdib niya, kaya kusa siyang nag-alok na tutulong sa'yo sa trabaho. Nang makita niya ang iyong pandak na likod, medyo gaman ang loob ni Pan Jinlian. Kahit na pangit siya, masipag naman at marunong kumita ng pera. Kinabukasan, nagbukas ka ng maliit na pwesto sa harap ng bahay ninyo. At nagsimula ka ng magbenta. Noong una, nag-aalala si Pan Jinlian na baka walang customer. Hindi niya maiwasang malungkot, pero laking gulat niya, pagbukas mo pa lang ng pinto, dumagsa na agad ang mga customer at pumila ng mahaba sa harap ng tindahan. May ilang mga negosyante pa nga na nagpadala ng tao para umorder. Kapag lumalabas ka para mag-deliver, si Pan Jinlian ang nagbabantay ng tindahan. Ang mga taong bumibili ng gokui, sa pagkakita sa ganda ni Pan Jinlian, inggit na inggit sila sa iyong pandak. Biyaya ito mula sa nakaraang buhay.
Sa kabilang banda, ang tingin ni Matandang Wang ay nakatutok din kay Pan Jinlian. At walang tigil ang pagbubulong-bulong ng kanyang bibig. Halatang may masama siyang binabalak, habang tinitingnan mo ang pagmumukha ni Matandang Wang. Nanggigigil kang burahin siya sa mundong ito. Pero sa kasamaang palad, wala kang sapat na lakas. Kaya't wala kang magawa kundi tiisin ang galit. Napansin na ni Matandang Wang si Pan Jinlian. Ibig sabihin, hindi na magtatagal at lalabas na rin sa eksena si Bai Menqing. Dahil dito, mas lalo mong kinailangan ang mga emotion points. Pinag-isipan mong mabuti ang sitwasyon. Nasa kakarampot mong lakas sa pakikipaglaban. Siguradong iiyak ka na lang kapag nakaharap mo si Bai Menqing. Nagtiimbagang ka, nagpasya kang idagdag ang mga susunod na attribute points sa konstitusyon at lakas. Sa mga sumunod na araw, habang tumataas ang dalawang stats na ito, ang iyong combat power ay walang tigil sa pagtaas, dahil hindi na kailangang lumabas para maglako. At dahil pa sa gandang pang-akit ni Pan Jinlian, dagsaan ang mga customer araw-araw. Halos double ang dami ng bukuwi na nabebenta. Isang araw, may biglang narinig na sigaw mula sa di kalayuan. Bili na kayo ng mansanas, mapula at matamis. Nang marinig ang sigaw na iyon, sumagi sa isip mo ang isang batang lalaki. Siya mismo yung nasa orihinal na kwento, na malapit na kaibigan ni Wudalang, si Kuya Nan. Binubuhay ng batang ito ang kanyang buong pamilya sa pagtitinda ng prutas. Kahit na nagkausap na kayo noon, hindi pa kayo gaanong malapit sa isa't isa. Pero dahil sa iyong kaalaman sa orihinal na kwento, kailangan mo talagang makipaglapit sa kanya. Kaya nang bumili si Kuya Nan ng bukuwi sa tindahan mo, sinabi mong masyadong abala sa inyong tindahan at kailangan ninyo ng katulong. At inalok mo siyang magtrabaho sa tindahan ninyo. Hindi na niya kailangang umalis ng maaga at umuwi ng gabi at magbilad sa araw at ulan. Nang marinig ni Kuya Nan ang magandang alok, sobrang natuwa siya. Agad siyang tumango bilang pagsang-ayon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang dumating sa tindahan para magsimulang magtrabaho. Pagsapit ng gabi, habang nagbibilang kayo ni Pan Jinlian ng kita, lumabas na kumita kayo ng higit 500 wen sa isang araw lang. Napatakip ng bibig si Pan Jinlian habang gulat na nakatingin sa libro ng kwenta. Total, sa lipunang ito, ang pinakamalaking sahod sa isang buwan ng pagtatrabaho ay nasa 1,000 wen lang. Pero ikaw, kunot na kunot ang noo mo. Dahil masyadong mabagal ang pag-ipon ng emotion value sa ngayon, masyado ring mabilis ang takbo ng kwento. Paunti na ng paunti ang oras mo. Kinuha mo ang mga attribute na naipon mo nitong mga nakaraang araw. Sa isang iglap, damaloy ang isang napakalakas na puwersa sa iyong mga kamay at paa. Agad na tumaas ng 60 Jin ang iyong strength value. Idagdag pa ang lakas na bigay ng pinatibay mong pangangatawan. Ngayon, sa isang suntok mo lang, kaya mo nang maglabas ng higit 180 Jin na lakas. Sapat na para mapatamba ang isang matipunong lalaki. Tinitingnan mo ang mahigit 10 tail na pilak na kinita mo sa loob ng ilang araw. Agad kang nagkaroon ng bagong ideya. Nagpasya kang i-renovate ang tindahan at palakihin ang negosyo. Sa mga sumunod na araw, kasama ang ilang karpintero, giniba ninyo ng tuluyan ang tindahan. Natulala na lang sina Kuya Nan at Pan Jinlian habang tinitingnan ang wasak na tindahan. Kahit na kinausap mo na si Pan Jinlian tungkol dito, hindi niya talaga maintindihan ang modernong konsepto mo sa pag-renovate. Kaya hinayaan ka na lang niya sa gusto mong gawin. Pero nang makita niya ang bahay pagkatapos ng renovation, laking gulat niya. Hindi niya akalain na marunong ka rin palang magdisenyo. Pagkatapos ng renovation, umili ka ng sandamakmak na sangkap. Kahit na pinagtatawanan ka ng mga kapitbahay, na nagkaroon ka lang ng konting pera ay nagsimula ka ng magwaldas. Pero hindi pa rin nila matanggihan ang masarap at murang tinda ninyo. At ngayon, simple lang din ang strategiya mo. Magbenta ng iba't ibang produkto para lumago sa maraming paraan. Paspusang pag-ipon ng emotion value. At pagbutihin ang sarili mong kakayahan. Sa ganitong paraan lang, magkakaroon ka ng kakayahang labanan si Bai Menqing sa oras na lumitaw siya. Gaya ng inaasahan, naging patok ang negosyo. At ilang beses ding bumilis ang pag-ipon mo ng emotion value kumpara dati. Ang lahat ng naipon mong emotion value ay idinagdag mo pa rin sa iyong lakas. Umabot na sa 240 Jin ang iyong strength value. Pakiramdam mo, ang mga kamay mo, ay may hawak na walang katapusang lakas. Kahit ang batong leon sa may pintuan ay kaya mo nang basagin sa isang suntok lang. Kahit na gustong-gusto mong baguhin ang pangit mong itsura at tangkad. Pero palapit na ng palapit ang paglabas ni Bai Menqing. Hindi ka basta-basta mag-aaksaya ng attribute points. Habang pinapanood mong maging patok ang siomai at egg pancake sa bawat eskinita. Naisipan mo na ring magtayo ng branch. Kahit hindi ka sigurado kung mamamahalaan mo ito ng maayos. Sulit pa ring subukan. Samantala, sa tahanan ni Master Zhang sa Shuihu County, mula nang palayasin ni Ginang Zhang si Pan Jinlian. Buong araw nang nakatulala sa hardin si Master Zhang. Ang gandang dilag na matagal ko nang pinagnanasaan. Napunta lang pala sa pandak na si Wudalang. Kahit labag sa loob niya, takot na takot si Master Zhang sa mabangis niyang asawa. Kaya wala siyang nagawa kundi panoorin na lang na mapang-asawa ito ni Pan Jinlian. Umaasa pa naman si Master Zhang na maghihirap si Pan Jinlian sa piling nito. Para pagsisihan niya ang lahat. Pero nang ibalita ng mga utusan na napakalakas ng negosyo ni Wudalang. At gumaganda ang takbo ng buhay nito. Hindi na siya mapakali, puno ng inggit si Master Zhang. Kaya inutusan niya ang mga maton sa kanyang tahanan. Nasadyaing pumunta sa tindahan mo para manggulo at gumawa ng eskandalo. At tiniyak niyang siya ang mananagot sa anumang mangyari. Ang hindi niya alam, sa mga sandaling ito, ang lakas mo ay umabot na sa 288 Jin. Ang biglaang paglakas na ito ay nagbigay sa iyo ng kapanatagan na hindi mo pa nararanasan noon. Sa loob ng teritoryo ng dinastiyang Song, laganap ang kaguluhan. Kapag malakas ang negosyo, hindi maiiwasang may mainggit. Kung wala kang backer, dapat ikaw mismo ang maging pinakamatibay mong sandalan. Habang abalang-abala ka at tagaktak ang pawis. Sa kanto ng kalye, ang 4 na alagad ni Master Zhang.
ay nagbubulungan. Umorder muna tayo. Kapag busog na, saka tayo gagawa ng gulo. Abala ka sa pagluluto. Pag-angat mo ng tingin, nakita mo ang 4 na matipunong lalaki na padubog na pumasok sa tindahan. Sa tindig pa lang nila, alam mo na agad, hindi maganda ang pakay ng mga ito. Pero sa lakas mo ngayon, kahit 10 pang ganitong klaseng pipitsugin ang dumating, hindi ka matitinag. Naghanap ng mauupuan ng 4 at nagsimula ng mag-utos ng pasiga. Boss, 4 na order nga ng pancake. Balak sana ng 4 na pagkatapos kumain. Gagamitin nilang dahilan na marumi ang pagkain para wasakin ang tindahan. Pero simula nang matikman nila ang unang kagat, nakalimutan na nila ang lahat ng kanilang plano. Hindi lang nila nilinis ang kanilang mga plato, kundi umorder pa ang bawat isa ng 4 na set. Sa huli, kahit ang mga mumo na nahulog sa siwang ng mesa ay kinuha't kinain pa nila. Patapos mabusog, isa-isa silang samandal sa kanilang mga upuan. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang lubos na kasiyahan at pagkagiliw. Lubusan na nilang nakalimutan ang misyon na ipinagawa sa kanila ni Senyor Zhang. Ilang sandali pa, naalala rin nila kung bakit sila naparito. Naging alanganin ang kanilang mga itsura. Balak sana nilang ipagpatuloy ang paghahanap ng gulo. Pero sadyang napakasarap ng luto mo. Wala silang mahanap na dahilan. Bamantong hininga ang leader ng mga maton. Boss, magkano lahat? 4 po kayo, mga ginoo. 8 set ng pancake po lahat. 80 wen. Biglang nagliwanag ang mukha ng leader ng mga maton. Hindi ba't kanina pa sila naghahanap ng dahilan para wasakin ang tindahan? Heto na't kusa pang lumapit ang pagkakataon. Ano, sa ibang tindahan, 4 na wen lang ang pinakamahal. Sa'yo 80 wen. Pag nanakaw na to, mga kapatid, wasakin ang tindahan ng magnanakaw na to. Pagkasabi nun, agad na dumampot ng mga gamit ang mga kasama niya. Nang makita ito ng ibang mga customer, nagtakbuhan sila palabas ng tindahan. Sa isip-isip nila, kinakabahan sila para sa'yo. Dahil ang 4 na lalaki ay puro matatangkad at malalaki ang katawan. Sa liit mong yan, baka kahit ang tiyan nila ay mahirapan kang abutin. Si Pan Jinlian, dahil isa siyang babae, ay namutla na sa takot. Nakatayo lang siya sa likod ng counter, hindi alam ang gagawin. Sa kabilang banda, hindi na nakatiis si Kuya Nan. Naglakas loob siyang hamarang sa harap mo. Kung sa tingin mo'y mahal, sana hindi ka kumain. Anong karapatan mong wasakin ang tindahan? Pero ang mga maton ay narito talaga para magsimula ng gulo. Kaya naman ang pakikipagrason ni Kuya Nan ay naging katawa-tawa sa kanilang paningin. Hindi siya pinansin ng mga maton. Dumampot sila ng upuan at akmang magwawasak na. Nang makita yun ni Kuya Nan, agad siyang sumugod para awatin sila. Pero isang tulak lang, malakas siyang bumagsak sa sahig. Nang makita mo yun, agad kang humarap at sinigawan ng 4. Lahat ng sinira nyo, kailangan yung bayaran. Tinarin yung kinain nyo at pampagamot sa sinaktan nyo, dapat walang kulang ni isang cash-in. Nang marinig yun, natarantang hinawakan ni Pan Jinlian ang braso mo. Dalang, hayaan na natin yung bayad. Ang mahalaga, huwag ka lang nilang sasaktan. Habang naririnig mo ang mga salita niyang puno ng pag-aalala, isang kakaibang init ang naramdaman mo sa iyong puso. Puno ng kumpiyansa mo siyang nginitian. Mahal, huwag kang mag-alala.